si Detective Ace, ang Ghostbuster. Palapit na ang araw ng annual grand party sa Town Police Department. May magagandang hotel packages sa Sunnyside Hotels. Wag na. Nakakatakot papunta ron. Boo! Eh! Nagulat kita! Detective Ace, kung dun ka kaya sa Casa de Bella? Team, may tumawag sa akin. May problema tayo. Anong nangyari? Merong kakaibang nangyayari sa Casa de Bella. Yung customer na si Mr. Booth, nag-check-in siya nung nakaraang linggo at biglang nawala. Nawala? Aba, kakaiba nga yan. At hindi lang yan, mukhang may multong nagsabi sa may-ari na kukunin niya ang mga guest na susunod na mag-check-in doon. Casa de Bella, medyo matumal ang mga customers nila doon. May nabasa rin akong artikulo na haunted daw yung lugar na yon. Ha? Haunted? Oo, oras na para imbestigahan natin ang kasong ito. Ipagmamaneho tayo ni Bernie. Siya ang pinaka-excited sa ating lahat, di ba? Ako? Hindi. Oo, sige. Tayo na. Pumunta nga sina Mark Bernie at Detective Ace sa Casa de Bella. Medyo luma na nga ang hotel, pero maganda pa rin naman. Wow! Welcome sa Casa de Bella. Pero pasensya na, sarado kami sa mga guests sa personal na dahilan. Oh, hi! Ang alam namin, tinawagan niyo kami. Oo, pasensya na. Medyo magulo lang ang isip ko ngayon. Hindi ko napansin ang uniforme niyo. Walang problema ron. Alam namin kung anong pinagdadaanan mo at tutulong kami. Oo, sige. Doon tayo sa conference room. Nagpahinga muna sina Ace at ang team sa conference room. Dinalhan naman sila ni Alan ng tsaa. Mr. Allen, nasaan ang mga kasama niyo rito? Ako na lang mag-isa rito. Ayaw na pumasok ng mga staff ko. Naging mahirap sa amin ang linggong ito. Huwag kayong mag-alala. Kami na ang bahala. Sabihin niyo lang po sa amin kung anong nangyayari. Isang linggo bago mag-check-in si Mr. Booth, walang katao-tao sa hotel. Pero nakakarinig ako ng mga yabag ng paa at matandang lalaking tumatawa. Nakakatakot. Ang sumunod na gabi, kinabukasan, napansin ko na nakabalandra sa banyo ang dokumento ng hotel. Yung multo ba na ito? Bigla na lang dumilim ang buong paligid. Naku, wag! Wag po, tulungan niyo ako makiusap! Lumayas ka! Lumayas ka! Bigla na lang, gumalaw ang carpet. At tumilapon silang lahat sa labas ng entrada. Aray! Tumama yung ulo ko, aray! Maya-maya, biglang may napansin si Ace. Hello sa ilang gabing pagpupuyat. Mr. Alan, gusto sana naming mag-camp dito ngayong gabi. Camp? Ayoko nga. Alis na ako rito. Tawagin natin itong police slumber party. Pwede bang huwag niyo akong isali rito, Mark? Hindi. Okay, sige. Ihahanda ko na ang mga kwarto at mga gagamitin ninyo. Nang gabing yon, noong kakain na sina Ace at ang team, Nitong mga lumipas na linggo, ayos naman ang lahat hanggang sa may dumating ng postcard galing sa uncle ko. Siya ang may-ari ng hotel at co-owner niya ako. Ano pong sabi sa sulat? Ang sabi, ito na ang huling beses na susulat ako sa'yo. Tapos nabasa na yung mga sumunod. Sumulat pa ba siya ulit? Hindi ko na siya makontak sa telepono. Ngayon ako na lang dito kasama ang mga multo at sinisira ang negosyo namin. Kung ganon, nararanasan mo ang paranormal activities na ito mula nung umalis ang uncle mo? Bitawan mo ako! sa gitna ng kaguluhan, hinila si Ace ng isang anino na sumugod sa buffet mula sa entrada ng pasilyo. Ace! Hinila si Ace ng anino sa hallway. Pagkatapos lumingon siya sa hotel room kung saan may nakabukas na bintana. May paraan pa para makaalis ako rito. At noon nga, nakawala si Ace mula sa multo. Huli ka! Pero ilang sandali pa, nagsiliparan ng mga paniki papunta sa kanila. At bigla na lang, poof! Nawala siya. Gulat na gulat si Ace. Bumukas ang mga ilaw at bumalik sa normal ang lahat. Hanapin natin si Ace! Nandito ako sa taas! Sa room 408! Ayos lang ako! Teka sandali, ano naman yun? Oh, wow! Ace! Detective! Tignan niyo tong nakita ko! Mukhang makasusi ito ng hotel. Oo, nahulog ito sa bulsa ng multo. Narinig ko nga yung pagbagsak eh. Kung ganon, naka-check-in ang multong ito dito?
Wala naman nakalagay sa keychain na yan. Teka, may nakalagay na Luigi B sa likod. Tignan mo. Ha? Patingin nga? Napagtagni-tagni ni Ace ang lahat at Hindi kaya ibig sabihin ng BI booth? Posible. Tignan natin kung may nag-check-in nga na isang Luigi booth dito sa Casa de Bella nung nakaraang linggo. Mukhang tama ka nga. Titignan ko. tiningnan ni Alan sa reception kung may nag-check-in nga. Bingo! Luigi Booth. Nagstay siya rito para sa business trip niya. Sigurado akong hindi ko binigay sa kanya yan. Dahil hindi naman talaga yan ang tamang susi sa hotel na ito. Sa ibang hotel yan. Biglang tumunog ang telepono ng hotel. Hello, kumusta Alec? Ano? May multo rin sa hotel niyo? Sige, papunta na kami dyan. Sino yung tumawag sa telepono? Yung kapatid ko, si Alec. Ganito rin daw yung nangyayari sa kanya sa hotel nila. Wala namang multo. Alam na nating si Luigi ang may pakana nito. Kailangan lang natin siyang hanapin. Pero teka, puntahan muna natin si Alec. Ninenervyos siya sa mga ganitong sitwasyon. Umalis na sina Alan at ang buong team papunta sa hotel ni na Alec. Na yun pala ang... Sunnyside Hotels? Wow! Sa kapatid mo ito? Oo, ako ang nagpapatakbo ng hotel na minana namin. Casa de Bella ang pinakalumang hotel sa bayan at ang pinagmamalaki ng pamilya. Pero sinabi ng ama namin sa kapatid ko ang tungkol sa sumpa na sisira sa negosyo ng pamilya. Alan! Alec, ayos ka lang ba? Pinipilit maging ayos. Nag-aalala nga ako na pareho tayo ng nararanasan. Natutulog ako tapos biglang lumutang ang kama ko. Naku po, ganyan din ang naranasan ko. Pasensya na sa abala, pero pwedeng makigamit ng restroom? Sige. Diretso lang tapos kaliwa. Teka, sandali lang, sasama ako. Umupo sa conference room ang magkapatid at si Mark. Ikinuwento ni Alec ang kababalaghang karanasan niya. Pareho kayong dalawa ng nararanasan. Naguguluhan na ako. Ako nga rin nagulat eh. Pero mukhang may nakita tayo kanina. Nasa na ba yun? Yung susi? Na kay Bernie. Ibinigay ni Bernie ang susi kay Mark. Oh, nandyan na pala kayo. Upo kayo. May nakalagay na Luigi B sa susi. Mukhang susi ng mga empleyado ng hotel yan. Sila lang ang may mga pangalan sa susi. Oo, pero isa siya sa mga guest namin. Mukhang may magnanakaw na tinatakot ka. Pero ang kakaiba rito, nakikita ko tong taong to na lumulusot sa pader. Hindi mo nabanggit yan kanina! Sobrang nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Alec. Nandito lang ako. Okay, sige. Hayaan niyo muna kami mag-imbestiga sa Casa de Bella habang nandito kayo. Oo naman. Mukhang dapat niyo ring i-check ang Sunnyside Hotel. Bago ang lahat, magpapahinga muna ako. 2 oras na lang sisikat na ang araw. Oo. Matulog muna tayo ngayon. Kinabukasan, 4 na oras ang lumipas, nagising si Mark sa mga yabag ng paa. Nako, hindi. Nakabukas ang pinto, pero wala namang tao roon bukod sa isang anino. Isang anino ng... Detective Ace! Ano ka ba? Tinakot mo ako. Magalmusal na tayo, Mark. Babalik pa tayo sa Casa de Bella. Habang nag-aalmusal sina Mark at Ace, Malakas ang kutob ko na sinasabotahe ang hotel na to. Sa tingin mo? Tayo na, umalis na tayo. pumunta na sa Casa de Bella sina Mark at Ace. Pagkarating nila, nalaman nga nilang tama ang hinala ni Ace. Puno ng sulat ang Casa de Bella. Ano ito? Yup! Tama nga ako. Paano? Maya-maya, may lumabas na matanda sa hotel. Ano namang kaguluhan na nangyayari sa Casa de Bella ko? Tingin ko ikaw ang... ako ang may-ari. Kakarating ko lang mula bakasyon tapos ito ang dadatnan ko. Nasaan si Alan? Alan! Sir, huwag na po kayong magalit. Dadalhin namin kayo sa Sunnyside. Sunnyside? Hindi ako pupunta sa maruming hotel na yon. Gusto kong linisin to ng mga empleyado ko ngayon din. Sir, tutulungan namin kayo, pero kailangan nyo makipagtulungan sa amin sandali. Mark, dali na natin silang lahat sa Sunnyside. Anong ibig mo sabihin lahat? Nakakatawa ka, syempre ang police team. Oras na para hulihin ang multo. Lumawag nga si Mark at nagtipon silang lahat kaagad. Tayo na sa Sunnyside! Narating nga ng team ang Sunnyside. Oh, teka. Anong problema? Wala lang, nandito tayo para mamili ng magandang venue para sa party natin. Ha? Ano ginagawa ng buong team natin dito? Bata, nag-eskandalo na tayo dito. Hindi,
Magalmusal ulit tayo. Tara na, Mark. Ang sarap ng brownie nila. Pumunta sa reception sina Alan at Alec at nagulat sila na nakita nilang nagsasaya ang mga pulis nung umagang yun. Welcome, team? Officers, may sakit ang kapatid ko at wala siya sa mood para makakita ng ganito. Naiintindihan ko, pero wala kaming masamang balak. Sa ngayon, Umalis sandali ang mga guests sa buffet. siguro gusto niyong makilala si... Al, iniwan mo ang Casa de Bella para tumulong sa Sunnyside? Uncle? Bakit mo niyayakap na parang namayapa na ako? Saan ba kayo nagpunta? Alan, pinadalhan kita ng postcard. Sabi ko hindi na ako makakasulat sa'yo. Nasira ang telepono ko at kailangan kong mag-trend noon. Ano? Ay, Uncle, minumulto ang Casa de Bella. Tulad ng sabi sa sumpa. Anong sumpa? Yung sumpa ng pamilya, sabi ni Mr. Alec. Uncle Pete, Bernie, tulungan niyo ako. Oo, sige. Dinala ni Bernie si Luigi mula sa hotel room. Nakaposas ito. Hindi mo sinabi sa akin, detective? Hindi ko akalain ito. Nung mga oras na yon, kinakausap mo si Mr. Alec, Mark. Nung pumunta ako sa restroom, gusto ko lang talagang subukan yung susi na nakita natin sa pinto ng hotel room. Sinubukan ko yun sa hotel room na walang tao, tapos doon sa storage room. Yung susi ni Luigi Booth ang master key. Sa hotel na ito. Nagwawali siya ng storage room nang mahuli ko siya. At sino ba ang nakakakilala kay Mr. Luigi Booth? Kundi si Mr. Alec. Dahil sa Sunnyside nagtatrabaho si Luigi. Bakit may hawak siyang susi? Liban na lang kung magnanakaw siya. Pero hindi. Meron din siyang ID card. Ipapatawag ko ang mga lawyer ko sa maling pag-aakusa ninyo sa akin. Sige lang, gawin mo. Dahil tiyak na magugustuhan ng mga lawyer mo ang makikita nila rito. Inilabas ni Ace ang blueprint ng Casa de Bella. Ito ang opisina ni Mr. Alec. May mga instructions dyan para kay Luigi. Ang galing mo, Luigi. Nasunod mo lahat ng instructions niya. Hindi mo nga lang napalitan ng pangalan mo. Paano naman yung mga gumagalaw na upuan? At yung carpet na naghagis sa atin? Oo. Kapag may gagawing kababalaghan si Mr. Alec sa Casa de Bella, tatawagan niya si Alan habang nagpapanggap na may sakit siya. At dahil mabait si Alan, aalis siya para tulungan ito. Samantala, pupunta naman sa hotel ang team ni Mr. Alec at ihahanda ang lahat. Naglagay sila ng mga magnet sa upuan at kokontrolin yon ng mga utusan niya mula sa pader. At yung carpet, may butas yon para maglagay ng tali. Abala ako sa negosyo. Wala akong oras para gawin ang mga yan. Teka, sandali. Alec? Hinintay mo kong umalis para sirain ang Casa de Bella? At sinamantala mo ang kabaitan ni Alan sa'yo? Nakakahiya ka! Oo na, hindi ko gusto ang Casa de Bella. Naging makaluma tayo para lang mapreserba ang pamanang ito. Niloko mo ang kapatid ko para magtrabaho sa'yo. Isa kang manggagamit. Ngayon, kilala na natin kung sino ang manggagamit. Inaaresto kita, Mr. Alec. Maganda na sana ang plano ko kung hindi lang nakialam ang batang ito. Wala akong masabi rito. Masyado kang mabait, Alan. Magsaya ka sa bago mong Sunnyside, Alec. Sa kulungan! At sa wakas, ginanap ang annual department party sa... Maligayang pagdating sa Casa de Bella, mga bayani ng bayan na ito. Bilang pasasalamat sa inyo, pwede niyong hingin ang anumang pagkain gusto niyo. Woohoo! Yay! Ayos to! Gusto ko na malaking bowl ng tomato spaghetti. Brownie naman sa akin. Gusto ko ng maraming chocolate sauce. Ang sarap nun. Palagi ko nakakalimutang bata ka pa. Walang biro ang husay ni Detective Ace sa ghost busting.